Grabe no, nakatakot yung ano, ulan na may kasamang pagkakulog at kidlat. Dati kasi nung napanood kong ano, palabas sa KMJS no, Kapuso mo Jessica Soho. Yung kumbaga parang ano ba, ina-analisa nila yung pagkapanalo sa mega jackpot sa ano, sweepstakes no, sa Pilipinas. So ang sabi doon inahalin tulad niya ang tawag nito, ang chance no ng manalo no. Ang chances of winning sa mega jackpot sa loto ay para daw ano din, chance din ng matamaan ka ng kidlat, parang gano'n no. So parang sinabi na sa out of 100,000 katao, isa ang matatamaan ng kidlat o di kaya isa ang matatamaan o isa ang tatama sa loto, parang gano'n no. Ngayon itong huli, kung napapansin niyo dito sa Pilipinas, 'di ba, parang araw-araw yata may nananalong ano, may lucky winner no na nananalo, galing. Parang sorry sa hindi naman ito about politics no? Hindi ito pamamuritika mga hagala, pero mula nung si PBBM ang nanalong presidente, I mean siya na yung ano, siya naman talaga ang nanalo no. So mula nung siya ay naupo bilang presidente, halos araw-araw may nananalong ano, nagiging milyonaryo, may tumama sa loto. Pwede man araw-araw, at least twice a week or once a week no. Hindi kaya dati diba na ang mega loto mga mega loto natin is aabot ng ano, almost 1 billion pesos diba, yung mapapanalo ng premyo, kasi nga talagang ilang buwan, halos taon din or ilang buwan talaga siya bago may mananalo. Oo. Tapos ano, kumbaga isang katao lang ang mananalo. Ngayon kasi ano na dividendo talaga lagi no. For example, 100 million yung jackpot prize. May mananalo diyan 6, 7, 8. Minsan 10. Di ba mga ganon, 5, 4. Dati kasi every 3 months, every 4 months or basta napakadalang lang talaga no ang siniswerte at tumatama sa loto. Pero ngayon araw-araw halos meron. So ibig sabihin, huwag ka nang kumambiyansa sa kidlat kasi ngayon marami ring mga naibabalita. Pero hindi pa naman sa time pa natin ano, sa time pa ni Digong. Marami na akong naririnig talaga, 2-3 pa talaga magkakapatid habang nangingisda sa may Taalik, habang nasa bundok ng Davao del Sur, sa may Digo City, Kapatagan, may natatamaan ng kidlat, patay, 2, 3. Isa, yung mga ganon, di ba? So, ang dami mga natatamaan. Kumbaga, dati kasi nung bata pa ako, like mga elementary, no? Sabihin natin na 90s, mga 90s and early 2000, di ba? Pansin nyo, madalang lang tayo nakakadinig ng ano, nung mga natatamaan ng kidlat. Pero ngayon, parang ano na, parang nagiging normal na lang na matamaan ng kidlat, patay. Kaya ang magandang gawin natin para safe tayo, hindi tayo matamaan ng kidlat, umalis tayo sa open space, open field no. Yung open field yung wala bagabang ibang pinakamataas na bagay or ano, ikaw lang no. Kunyari open field yung parang karancho gano'n no, for example, may mga baka diyan, siyempre wala na mga baka nakatayo, so ikaw na yung pinakamataas diyan na bagay sa field. So ikaw yung pinaka target or pinaka potential no na magiging host nung enerhiya ng kidlat papuntang lupa. Tapos pangalawa, iiwas ka rin, lalayo ka sa mga may pinakamataas na puno sa lugar. For example, itong location na to, ang may pinakamataas na puno ay matatagpuan sa may kasi hindi ito sa may CB11, hindi yan pinakamataas na puno. Parang maaring dito sa may ano, sa may Rojas Avenue, sa Night Market, no, may mga ano diyan, mga punong kahoy diyan na matataas. Sa Linear Park, no, Sontobi. So yun ang mga iniiwasan. At syempre, papasok agad talaga sa mga bahay or mga establishment no, na may mga bubong or sa sasakyan para sure na hindi ka rektang matatamaan ng kidlat. Hindi ka mamamatay. Ganun lang. So ito yung ano, lugar sa Davao. Ayan o, kidlat-kidlat. It's real. Hindi na ngayon ganun ka ano hindi na ganun ka lakas yung ulan kumpara kagabi, kahapon. Grabe talaga yun, kala mo bagyo. Pero meron tayong low pressure area na inaabangan or
minaman-manan. Tingnan kaya natin kung ano yun. Teka lang, pasok muna tayo dito. Bibili muna tayo ng kape yata. Tingnan natin kung may kape. Walang available na coffee. Kaya dito na lang muna tayo. Tatambay sa labas. Nasa ilalim pa rin tayo ng 7-Eleven. Marco Polo. Ito yung gilid yan. Marco Polo. Di siya tanaw kasi may pulong kahoy. Aldevinco. Alsons Development Corporation Investment Incorporated. Lahok-lahok na yun. No? Mekos-mekos na yan. Mekos-mekos sa mga baka hindi nyo alam ang ibig sabihin nun mix-mix. Mix-mix. Mix-mix na yan. Mix-mix. Pero syempre dahil Indian parang sinadya niya ang ano no. Ganun naman talaga diba ang Indian. Mix-mix. Mix-mix. For today's video. Aldevinco no. Alsons Development Investment Corporation Aldevinco Ateneo de Davao University. Tas yung mga tao pasalamat talaga ngayon ay linggo, so wala nang pasok, walang eskwela, walang duty, rest din ang karamihan no? Bali natatanging mga nagbubukas lang naman talaga ngayon ng mga establishments ay ang mga shopping malls kung saan hindi naman talaga sila natututulo, nagsasarado maliban sa January 1 and Holy Week yata no? I guess parang Biyernes Santo. Parang yun yung araw na ay hindi pala nagsasarado ang mall kapag kasi Chinese pala sila. Hindi pala sila nakikisabay no. Kumbaga parang yung Huwebes Santo at Biyernes Santo, yun yung araw na parang pahinga talaga ng lahat, like doon pupunta ng magpapalamig sa mga mall, shopping malls. So since walang kape dyan, lalakad tayo ng konti sa unahan. Mga gusali oh. High-rise building. Ulitin natin sa mga dyan, baka confused din no. Kagaya ko, dati ngayon di na. Ano nga ba ang bracket no? Nung or groupings ng mga gusaling mapapabilang sa low rise, mid rise, and high rise. So pag sinabing low rise, yan na yung 4th floor below. Pagka 5th floor to 8th floor, mid rise. Tapos pag 9th floor pataas, matik ka na yan, nasa high rise category ka na. Naglalakad tayo ngayon para hahanap tayo ng kape, 7-Eleven. So shout out kay Ma'am Nits, tsaka kay Sir Ismail. Hala, yung binigay niyong pangkape no, salamat doon no, di ko pa talaga na nagastos. Dito pa din. Saan ko kaya gagamitin yun? Tsaka dito lang to, di naman to tatakbo Salamat doon. Tsaka sobrang ang nanay ko naman nung binigyan niya naman ng pa-birthday, sobrang saya niya no. Ayun, pinagluto niya ngayon ng bam-ish. Kasi linggo daw, family day. Nag-bam-ish siya. Yan, saya niya. Binibigyan ko naman siya lagi ng pera, pero iba talaga din ang iba talaga ang saya, tuwa na makatanggap ka rin ng ekstrang pera galing sa ibang tao na kahit hindi mo kaano-ano. Kahit di mo kaano-ano tawag na ito, binigyan ka no, na nakatanggap ka ng blessings nila. Yan. So yung nanay ko, napakasaya nun. Appreciate. Magaling yan. Yan ang maganda sa nanay ko kasi talagang marunong siya mag-appreciate ba. Nakikita mo talaga yung yung genuine. Kahit sino naman no, kapag nagbibigay tayo, 'di ba? Ang sarap sa feeling ng nakapagbigay tayo tapos yung binigyan natin, sobrang tuwa, sobrang saya. Napakalaking tuwa na yung response nila ng sa binigay natin. Talagang pinapahalagahan, pinapasalamatan. Malaki man yun o maliit yung naibigay natin. Basta andun yung yung sincerity nila na sobrang galak talaga sila.
mapabagay man yan, pera o kung ano man pagkain na binibigay natin, tapos nakikita natin na sobrang happy sila, di ba? Nakaka-inspired magbigay ulit. Dito na tayo sa may 7-Eleven. 7-Eleven sa ilalim ng Avida Tower. CM Recto. Ano sa tingin nyo mga gala? Ano ang pag-usapan natin? No? Ano lang, anything goes under the sun. Umuulan. Sa Pilipinas, laging marami nang binabalita. Parang nagiging normal na. Hindi na siya pambihirang balita na may natamaan ng kidlat patay. No? Nagkumo na siya. Siguro, ano yan, no? Parang climate change, no? Climate change, global warming, and at the same time, masasabi ko rin na palibasa, marami na rin kasi ang mga tao. So, mas maraming tao, mas maraming possible na matatamaan, di ba? Ganun yun eh. Siyempre, 120 million plus yata ang Pilipinas ngayon, so panigurado yan. So, di ba? Ganun yun eh. Kapag mas maraming tao, mas marami talaga ang magiging possible na matatamaan ng kidlat. So, mas maraming casualties. Biktima yan. Avida Tower. Veterans Bank. So, yun lang siguro. Papasok ko tayo dito at magkakape na kasi ang sarap talaga magkape ng gantong panahon kasi kuhan siya. Tag-ulan. Sana may kape, no? Ba't gano'n? Isa kasi sa, pinupuntahan talaga ng mga tao yung kape. Pero, bakit hindi lahat ng pagkakataon meron? Ito pala. Ha? Guba ulit kasi. Oh, guba po dito sa unahan. Magsabot gito ba? Gubon tanan kay para may mga kape. Wala, guba gihapon, no? So, in short, Family Mart tayo. Sige, punta tayo Family Mart. Meron pa pala, 7-Eleven sa unahan din, no? Lahat lang tayo dito. Wala lang mga hagala, sinama ko lang kayo kasi umulan nga, no? So, gusto nating makita din naman ng ibang hitsura ng Davao. Hindi lang puro magandang temperatura at magandang tempo at klima, di ba? Minsan, subukan din nating mag-vlog na ito nga, may dilubyo, may bagyo, ulan. Oh, ito yung ha? Ito pala yung Lawaan ba to? Oh, Lawaan. May tindahan dito na konti. Daanan na natin si Lawaan. Minsan, subukan din kaya natin itong pasukin, no? Kaso parang bawal yata. Forbidden. Pinagbabawal na. At baka mag-collapse. Madisgrasya pa tayo at wala silang pambayad. O di kaya makakabayad pa sila, di ba? Yan naman yung rason bakit ayaw i-open sa public yung isang establishment, diba, na hindi na ganun ka-safe kasi maaari makadisgrasya. So ito, 7-Eleven ulit. Sana hindi sira yung coffee shop, coffee machine nila agoy, sira pa rin, no? Pangkitaan Family Mart. Electronic supply.
Dario Poge. Oh, ito siya, sidewalk, no? Ginawa nilang ano, tindahan. Pero okay lang naman kasi meron pa rin naman silang inilagay na tawag na ito, daanan. Basta pag may mga ganyang nagtitinda, tapos ano, sidewalk yan eh, sidewalk, di ba? Huwag kayong ma-intimidate na dumaan kasi daanan naman talaga yan. So, hindi sila pwedeng magreklamo dahil hindi naman yan ang tamang lugar para magtinda sila. So, daan lang tayo, kaya nun, di ba? So, kumbaga ano lang, no? Unbothered. Unbothered pedestrian. Hoy. Kilasigaw. Ay, sarado na yata. Anong oras na ba? Sana hindi muna, no? Ay, wala na. Sarado na si Kuan. Si Family Mart. Alas 8. Alas 9 na yata. Wait lang, ha? Sana open pa nang makapagkape. Ay, wala na. Sarado na talaga. Haltan kasi, no? Ba't kasi sila nagsasaradong maaga? Eh, sila naman ay nasa, ano, no? Tupper. Family Mart. Sarado na. Kasi 7-Eleven ulit tayo sa may Bonifacio. Yun lang, ha, anything under the sun, ayun. Kita nyo yun, di ba? Grabing kidlat na yun. Mekos-mekos na yan, tornado. Chicken house. Wala akong makitang ano ngayon, kape, Huli na nga to. Huling ano na to, 7-Eleven pa. Wala pa din. Eh, wala na, no. Bukas na lang tayo magkape. Move on. Ang dami ng establishment sa Davao, no? Hindi na pagtataka, napakayaman ng ano. Davao, laki ng revenue. GDP o kung ano man tawag dyan. Alright, arriving at 7-Eleven, Bonifacio branch. Ay, arang-arang. Wala, ganun talaga, no? O, shout out 7-Eleven talaga, no? Grabe din maong gibaktas gid bagay kan sa kwan, sa may Ateneo at Bang, Marco Polo. No, may Palmahil po, Avida. Marco Polo, Avida. Palmahil corner bonit, ano, same recto. Sa Palmahil. Asa dapit? Pag di ka sa kanto sir, wala kang kahit na sila dira na. Palmahil ka ng padong ogwan. Kan night at gang land bank na kanang bangko. So, yun, no? Failure yung ating kwan. Magkape sana. Walang kape kasi wala, sarado. Giba, sira lahat ng mga coffee maker nila. Coffee machine. That's all for today's video. Yan lang siguro, no? At least na-tour ko kayo sa lugar sa Davao kung saan na may ulan. Bye-bye.